At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga po si Spoiler Chapter 1167 at talaga naman di pa tapos si Oda sa mga revelations niya sa atin. So kaya ayan, huwag na nga natin patagalin pa, simulan kaagad natin to at dito yan magsisimula kay King Harald. So sa nakalipas sa chapter ay nakita nga natin na talagang nagmamakaawa ng husto etong si King Harald para gawing affiliate ng world government yung kanyang bansa, yung bansa ng Elbaf. At now, sa chapter na to ay makikita na itong si King Harald, binigyan na siya ng trabaho o ng task ng world government at ito ay yung i-assist niya at tulungan yung mga marines na hulihin at tugisin yung isang barko ng pirata na tila ba tumatakas na kasalukuyang nandoon sa isang makapal na hamog. At so now ay sinunod naman ni King Harald syempre yung pinag-uutos sa kanya ng world government. So tinugis niya, hinabol niya yung pirata dun sa loob ng makapal na hamog at nagtagumpay naman rito itong si King Harald. So now di kalaunan ay naging usap-usapan itong ginawang pagtugis ni King Harald dun sa pirata sa may loob ng hamog. At dito na nga ngayon nabansagan itong si King Harald at tinatawag na nga siya na Monster Among the Mist. At so pagkatapos nga niyan ay dito na nga pinatawag ng 5 elders ngayon si King Harald. At dito ay minarkahan nila yung kamay ni King Harald sa pamamagitan ng paglalagay ng seal rito. At yung seal na inilagay o binigay dito kay King Harald ay tinatawag na God's Blade o Shallow Sea Seal. So sa part na to guys, okay malito kasi sa ibang mga spoilers, yung tawag sa seal na ibinigay ng 5 elders dito kay King Harald, God's Blade. So sa iba naman ay tinatawag yan na Shallow Sea Seal. Pero yun kung ano man dito sa dalawa, yung nabasa nyo na o nakakita nyo na, same lang naman yan guys, pares lang. So kaya walang problema dyan. Pero ayan ay going back, etong world government ay meron nga silang 3 seals. At etong 3 seals na to may rango rin yan. So yung tawag sa mga seals na yan, unang-una, Shallow Seal. So ito yung binigay nga kay King Harald. At pangalawa naman, yung tinatawag na Deep Seal. At yung pangatlo ay tinatawag naman na Abyssal. So now para sa rango ng 3 seal na nga na to, yung pinakamababa na rango sa 3 na to ay etong Shallow Seal. At sumunod naman dyan, etong Deep Seal. At yung pinakamataas na rango ay etong Abyssal Seal. At so ayan ay ngayon ay di ba nga Shallow Seal yung iminarka o binigay kay King Harald. So ibig sabihin, yung pinakamababang rango pa talaga yung binigay kay King Harald. So grabe, parang ang lalaki ng parang treatment kala King Harald. But anyways, yung isa pang example na nagtataglay ng Shallow Seal ay eto yung si Gunko. So pareha sila ni King Harald, mababa yung rango ni Gunko. Shallow Seal din yung tinataglay niya. At so ayan ay pagkatapos nga ng pagbibigay ng marka o ng seal kay King Harald ay biglang tatalo naman dito yan, biglang mag-fast forward sa kamatayan nito ni Goldie Roger. So dito ay pagkatapos nga ng pagkamatay ni Roger ay dito na bumulusok at tagsidagsaan yung pagkarami-raming mga pirata. So kaya naman dahil rito ay dito na nga nagsimula at napilitan itong mga marines na mag-recruit ng mga higante nang sa ganun ay mapalakas nila yung kanilang puwersa laban sa mga pirata. So kasi nga dumami na yung pirata ngayon dyan. At so ay pagkatapos nga niyan sa domain o sa nasasakupan ng mga God's Knight na etong si Garling Figerland ay makikita na kinatagpo niya etong si King Harald. At dito, etong si Garling Figerland may ibinigay siya na creature dito kay King Harald at ito ay ginagamit nga raw para sa mabilisan na contact. At so ayan, hindi pa nababanggit rito sa spoiler natin kung anong klaseng creature yung binigay ni Garling Figerland dito kay King Harald. Pero yun ang gamit nga niyan ay para sa mabilisan na contact. At so ayan, pagkatapos rito sa pagtatagpo ng dalawa na to ay biglang tatalo naman yan 15 years earlier nung sa time na etong si Fisher Tiger ay slave pa nga siya at ito yung time na kung saan ay kasulukuyang tumatakas dyan etong si Fisher. At dito ay makikita sa pagtakas ni Fisher ay may isang God's Knight na pinutol niya yung kadena nito ni Fisher Tiger at hinayaan niya na makatakas to. So now, itong God's Knight na tumulong kay Fisher Tiger para makatakas yan ay nakamaskara yung God's Knight na yan. But it turns out na itong God's Knight na to ay eto palang si Shanks yan. So etong si Shanks yung nagpakawala dito kay Fisher Tiger, yung pumutol nung kanyang kadena para makatakas ng tuluyan etong si Tiger. So dito yung talagang marami nag-react, marami nagulat sa One Piece community natin na etong si Shanks pala ay dati talaga yan o talagang confirmed na dati siyang God's Knight.
But anyways, ay mamaya pag-uusapan pa natin yan. At pagkatapos nga rito sa revelation ni Oda na itong si Shanks yung tumulong kay Fisher Tiger para makatakas yan, ay biglang tatalo naman dito yan sa may Marijoa. Dahil dito naman ay ipinakilala na kay King Harald o inintroduce sa kanya itong dalawa, si Shanks at saka itong si Shamrock. So dito ay etong si Shanks naman nag-agree siya sa tinatawag na Shallow Sea Seal Pact. So pag tinawag na pact o pag sinabing pact, kasunduan yan eh. So ay nag-agree etong si Shanks na lagyan din siya o tatanggap siya ng mark ng katulad dito kay King Harald, yung Shallow Seal. At pagkatapos nga niyan ay sumali kaagad etong si Shanks sa grupo ng God's Knight. At ang malupit dito, pumayag kaagad yung world government na sumali o mag-join etong si Shanks sa grupo ng God's Knight. Kasi sa time na to, etong si Shanks, yung lakas na tinataglay na, kapantay na ng lakas na tinataglay nito ni Shamrock. Na sa time naman na to, etong si Shamrock nakikilala na siya na mahusay na malakas at ang tawag nga sa kanya, Rising Star. At din ay pagkatapos niyan, etong si King Harald ngayon, tinry niya na i-recognize etong si Shanks kasi nga ang lupit-lupit naman talaga ng lalaki na nga na to. Pero etong si Shanks, nag-snap lang daw kay King Harald at sinasabi nga na nobody lang. So ito yung pinaka-tama o pinaka-term na ginamit dyan ng leaker natin. Harald tries to recognize Shanks but Shanks snaps at him as a nobody. So yun, so parang sinungitan ba? Kung di yan nagkakamali ni Shanks itong si King Harald dyan. So ayan pakicorrect na lang ako dito guys sa statement na nga to kung nagkakamali man ako. But anyways, pagkatapos nga rito sa pagkatagpo ni King Harald, ni Shanks at saka nga ni Shamrock, ay biglang talo naman dito yan sa may Elbaf kung nasaan itong si Ida. Dahil dito naman, itong si Ida ay nagkaroon nga siya ng matinding sakit. So kaya kinakailangan ng manggagamot pero nandun pa yun sa ibang lugar. So kaya nga dahil rito, etong si Harudin, nagpasya siya para maglayag at hanapin yung manggagamot para nga magamot na etong si Ida. At so now, etong nangyari kay Ida ay umabot yan rito kay Prince Loki. So napag-alaman ni Prince Loki na nagkaroon ng matinding sakit etong si Ida. So kaya naman dahil rito, nagalit ng husto etong si Prince Loki at ang ginawa niya, sumugod siya doon sa village na to ni Ida, inatake niya yan dahil naniniwala itong si Prince Loki na may lumason rito talaga kay Ida. So kumbaga sinasadya talaga na lasunin itong si Ida. So kaya naman nagagalit na si Prince Loki. At dito dineclare na nga ni Prince Loki na si Ida siya lang yung kanyang ina. So grabe, ang tindi rin talaga nito ni Prince Loki. So hindi mo talaga masabi kung salbahay ba o mabait o masama itong si Prince Loki kasi ginawa niya lang naman yan dahil nga sa pagmamahal niya rito kay Ida. Pero yun nga lang, parang mali kasi inatake niya buong village nito ni Ida But anyways, pagkatapos nga niyan, is yan guys. So hanggang dito lang itong si spoiler natin para kay 1167. At ayan, kung meron kayong mga komento patungkol nga rito, lalo na itong yung patungkol kay Shanks na isa palang God's Knight yan, ay siguro pa-comment lang dyan sa baba para nga mapag-usapan natin yan. At yun nga guys, paglobas na yung ibang details, info patungkol sa chapter na to, ay ipipresent ko na lang kagad sa inyo yan. So yun na naman at ulit, ay maraming salamat sa panonood dito sa One Piece natin at sa pagsuporta sa channel natin. So yun lang naman, lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang, so God bless niyo lahat, kita-kits tayo ulit.